Class, isipin natin ito ha. May isang tao, uminom siya ng gamot. Pero ang totoo, wala talagang laman niyon. As in, sugar pill lang. Pero biglang gumaan pakiramdam niya. Parang nagkaroon siya ng lakas. Parang power up. Boom! Zap! Gising na gising ang katawan. So ang tanong, ano ang nagpagaling sa kanya? Hindi yung gamot, kundi yung paniniwala niya na gagaling siya. Ito ang tinatawag nating placebo effect, improvement, not because of the treatment but because of belief. At dito, pumapasok ang isang powerful concept, the mind-body connection. Kung ano ang iniisip mo, kaya nitong maapektuhan ang nararamdaman ng katawan mo. Kaya minsan, kahit simpleng tableta lang, kapag naniwala ka na makakatulong, gumagana. Now, tanong ko sa inyo, sa sarili mong buhay, may mga pagkakataon ba na gumaan ang pakiramdam mo dahil naniwala ka na magiging okay ka? That is the placebo effect in action. Okay, class. Next question. Medyo tricky ito ha, which involves belief-causing improvement. Basahin nyo muna. Huwag muna sagot, huwag agad C dahil mukhang tama. A. Demand characteristics. B. Experimenter bias. C. Placebo effect. D. Participant bias. Pause. Tingin ka, 3 hanggang 5 segundo. Sige, sino dito ang napaisip? Ang tamang sagot, C. Placebo effect. Bakit? Kasi dito, belief mismo ang dahilan ng improvement. Hindi dahil sa actual treatment, kundi dahil naniniwala ang tao na gagaling siya. Yung A, demand characteristics, ina-anticipate lang ng participant ang purpose, umaakto siya. Yung B, experimenter bias, researcher ang may influence. Yung D, participant bias, nagbabago lang ang behavior dahil may observer. Pero sa placebo effect, walang acting, walang influence, belief lang, pero may real effect. Kaya ito ang pinaka nakakalito sa research. Kasi mukhang effective ang treatment, pero placebo lang pala ang gumana. Tingnan uli natin ang mga sources ng bias and error. Class, tingnan nyo itong 4 na larawan. Huwag nyo muna isipin ang terms. Tingnan nyo muna ang behavior. Ano ang napapansin nyo? May isang may hint. May isang nag-a-adjust kasi may observer. May isang parang umaarte at may isang gumagaling kahit fake ang gamot. Ngayon, pangalanan natin sila. Una, experimenter bias researcher ang source. Siya ang may expectation at minsan nagbibigay ng clue. Pangalawa, participant bias participant ang source. Nagbabago ang behavior dahil may nakatingin. Pangatlo, demand characteristics. Participant pa rin pero mas advanced. Hindi lang aware, alam na niya ang goal kaya umaakto na siya. Pangapat, placebo effect. Participant pa rin pero walang acting. Belief lang. Pero may tunay na epekto sa katawan. So ngayon, malinaw na. Iba-iba ang source, iba-iba ang mechanism. Pero iisa ang epekto. Naaapektuhan ang internal validity ng research. Ibig sabihin, hindi mo na alam kung ang result ay dahil sa tunay na variable o dahil sa bias. At ito ang pinaka-importanting insight. Hindi sapat na tama ang method. Kailangan malinis din ang interaction ng tao sa loob ng experiment. Kasi sa huli, ang pinakamalaking source ng error, tao mismo. Ngayon, kung ganito kalawak ang sources ng bias, paano natin sila kokontrolin sa actual research? Diyan na papasok ang next prevention methods. Class, ngayon ang tanong, kung ganito karami ang sources ng bias, paano natin sila pipigilan sa research? May 3 pangunahing paraan. Very practical ito. Una, double-blind design. Ito yung setup na parehong hindi alam ng participant at ng researcher kung sino ang nakatanggap ng actual treatment at sino ang placebo. Bakit importante ito? Para walang expectation ang researcher at walang clue ang participant. So walang influence, walang acting,
maging mas malinis ang data. Pangalawa, control group. Ito yung group na hindi tumatanggap ng actual treatment. Madalas placebo lang. Habang ang experimental group, ito ang tumatanggap ng tunay na treatment. Dito natin kino-compare. Kung pareho silang gumaling, arrow, placebo lang kung mas gumaling experimental arrow, may tunay na effect. Pangatlo, random assignment. Ibig sabihin, ang participants ay inilalagay sa groups by chance, hindi by choice, hindi by preference, para maiwasan ang bias tulad ng mas healthy ang napunta sa experimental group. So random ay katumbas ng fair ay katumbas ng balanced groups. So tandaan, double blind ay katumbas ng walang nakakaalam. Control group ay katumbas ng may comparison. Random assignment, patas ang grouping. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito, malaki ang bawas ng bias sa study mo. At dito mo makikita ang tunay na effect ng variables mo. Ngayon, bakit ba sobrang importante na maayos ang research? Ano ang epekto nito sa real world? Diyan na papasok ang next, importance of research validity. Class, ito na ang pinakaimportanteng tanong. Bakit ba natin pinaghihirapan kontrolin ang bias? Hindi lang ito academic requirement, may real-world epekto ito. Una, ensures accurate results. Kapag malinis ang proseso mo, mas sigurado ka na ang data mo ay totoo. Hindi na influence, hindi na distort. Ibig sabihin, kung ano ang lumabas na resulta, iyon ang reality. Pangalawa, avoids misleading conclusions. Ito ang delikado kapag mali ang data, mali ang conclusion. At kapag mali ang conclusion, lahat ng decisions na susunod, mali na rin. Halimbawa, sa medicine, akala mo effective ang gamot, pero placebo lang pala. So ang consequence, hindi lang academic, pwede itong makaapekto sa buhay ng tao. Pangatlo, improves research quality. Kapag kontrolado ang bias, tumataas ang credibility ng study mo. Mas mapagkakatiwalaan, mas ginagamit sa policy, sa healthcare, sa negosyo, kahit sa AI. Kaya tandaan nyo ito, ang research hindi lang tungkol sa pagkuha ng data, kundi pagkuha ng tamang data. Kasi sa huli, ang data mo magiging basehan ng decisions ng ibang tao. At kung mali ang data, mali ang magiging desisyon o mali ang magiging epekto sa mundo. Kaya bilang researchers, responsibility natin, siguraduhin na ang results tama. Ngayon, final check tayo. Tingnan natin kung nakuha nyo lahat. Okay, class. Last question na tayo. Final check. Which reduces experimenter bias? A. Guessing purpose. B. Double-blind method. C. Acting differently. D. Placebo use. Isip muna. Ang tamang sagot, P. Double-blind method. Bakit? Kasi dito, parehong hindi alam ng researcher at participant kung sino ang may actual treatment at sino ang placebo. Ibig sabihin, walang expectation ang researcher, walang clue ang participant, kaya walang influence, walang bias.